Isang malaking awesome. Bitcoin is now up over 100% mula nung nag 15K ito nung lows mid ng November 2022. At kagabi lang, nag-touch na ito ng 35,000 at ngayon naglaro na ito sa 35K. Pero ano nga ba talaga ang nangyari? Tara at alam nyo na ang i-comment dyan sa comment section at mag-like at mag-subscribe na rin kayo at ikukwento ko sa inyo ang chismis. Summary ng lahat kung bakit nangyari to ay dahil sa samot-saring mga fake news at pagkaatat ng mga nakararami mainly sa ETF o yung pinalawig na impending spot Bitcoin ETF ng BlackRock. So, galing na nga rin sa iba't ibang Twitter accounts na ang BlackRock, which ipapakita ko rin sa inyo mamaya sa video na ito kung magsistay ka hanggang sa end ng video na ito, yung mga hinimay ko sa dami ng naging ingay dahil lang sa nangyaring pump. Eto, dito tayo sa tab 2 natin. Sabi lang dito na ang BlackRock daw ay had listed yung magiging potential ticker nito kung sakaling ma-approve yung Bitcoin Spot ETF na may ticker na IBTC na makikita sa DTCC or yung Depository Trust and Clearing Corporation. Ano nga ba yung DTCC? Isang korporasyon na nagpapayag ng mga Nasdaq trades. Dagdag ko pa nga dito na itong mga magiging approved daw na spot ETF na yung BlackRock ay magsa-start daw ng seeding by the end of this month or beginning ng November. So, bago natin sagasaan yung topic ng lahat-lahat ng fake news at magmula nung makita nila yung chismis na listing to speculation to my opinion hanggang sa tanggalin ito at ma-release ito ulit, ikukwento ko sa inyo mamaya. Pero, ito yung pag-accrue o sa Tagalog ay mag-i-imbak o mag-iipon sila ng kakaunting pondo para sa tinatawag na startup capital. From the word startup, ito yung panimula nilang pondo na gagamitin para masimulan yung pagpupush ng IBTC. Pero bago ulit tayo dumako sa susunod nating topic at paghihimay ko sa mga nangyari, ibibigay ko sa inyo yung big brain na dapat yung maging analysis sakaling ganito ang mangyari kasi pwedeng maulit to sa Fidelity, ARK Investment Spot BTC ETF at marami pang iba. So ito na nga, yung mga ganitong pangyayari ay hindi nangangahulugan na ang BlackRock ay nabili ng limpak-limpak na BTC in advance. Pero tingin ko oo, nakapag-imbak na ang BlackRock ng BTC behind our backs. Pero mamaya ko nasasabihin sa inyo kung bakit. Pero sa mata na nakararami, dahil sabi na nga rin daw ng batas, na hindi ibig sabihin nito ay nangangahulugan na ang BlackRock ay bumili ng limpak-limpak na BTC in advance. At yan nga yung nagpump talaga ng market kasi kinatakot ng lahat na pag pumasok na ang BlackRock, ay lilipad na ang BTC at may iwan sila. In short, na FOMO ang lahat, which ayaw aminin ng nakararami at pilit pa rin sinasabi na dahil ito sa IBTC listing. Ito na nga yung kaso ko dyan. Kung yung mga fake news talaga ang nagpump ng market at tayo talagang mga na FOMO ang bumili ng market, ang tanong, bakit nito lang na nung ma-delist ang IBTC sa nasabing korporasyon na DTCC ay hindi nag-crash ang market? Okay, ay papaalala ko lang sa inyo, papakita ko tong next tab natin sa inyo. Remember, nangyari na yung issue na yan kamakailan sa iShare mula noong 27K to 30K nitong October 16 at hindi nagtagal, nag-crash agad yung market o sa ibang salita ay binawi agad yung naging pump kasi dahil nga lang sa FAKE or fake news. Ngayon, ipapakita ko sa inyo at isisingit ko lang na may malaking dahilan na pwedeng dahil ito sa hindi maubos-ubos na mga bears o yung tinatawag na mga nag-short ng market. Or, pwede nyo na rin sabihin na ako nga yun kasi gusto kong mag 20K talaga tong market na to. Going back dun sa topic natin na pwedeng ginawa talaga to para ma-reset yung ating market or mag-flip ng coin o magpalit ng kanilang decision tong mga short ng market. At the only way to do that is turuan sila ng hard lesson or yung pinakamasakit na leksyon, kundi yung i-liquidate sila dahil umabot ng $178 million lang naman po
ang naging bilang ng total liquidation na nangyari kamakailan lang. Ngayon, marami nagsasabi sa inyo na nagkataon lang lahat ng yun. Pero sige, pwede take ko yung opinion nyo pero defend mo dyan sa ating comment section para magkaroon tayo ng magandang debate at malay nyo, meron tayo makakilala na magaling din talaga sa mga ganito. Dahil estudyante lang ako at gusto ko matuto sa inyo. Pero syempre pakita ko lang din sa inyo to at ito yung magiging depensa ko. Ngayon, simulan natin dito sa tweet ni Watcher.Guru na ang sabi lang dito, ni-remove daw sa listing ng DTCC yung IBTC na inaasahan ng lahat. Ouch! Pero ouch nga ba talaga? Yan yung pag-uusapan natin mamaya. Kasi papakita ko lang sa inyo tong chart natin na to. Okay, ito yung number 1 reason ko kung bakit hindi talaga dahil sa IBTC yung naging pump, kundi sa speculation and reaction ng tao or pwedeng sila din talaga yung bumili nung ating BTC. Or in short, nakapasok na ang BlackRock or may didikit ko to sa recent news na sinabi ko kamakailan lang na dumami yung mga wallets na may mga milyon or limpak-limpak na BTC kahit kaagawa lang nitong mga wallets na to. Weird, diba? So, isasuggest ko na balikan nyo yung live na yan na medyo mahaba nga lang kaya sinisimulan ko nang gumawa ng mga maiikling live tulad nito. Dagdag ko na nga rin doon sa mga fake news na kaninang sinasabi ko na karamihan sa mga articles na to ay wala na ngayon at tinry ko talagang hanapin. Pero sure ako na may mga headlines na ganon even though hindi yun yung talagang nilalaman ng headline. Sayang nga lang hindi ko na siya mahanap, sadyang nakita ko lang yon doon sa notification ng phone ko habang nagtatrabaho ako. Pero isa pang tingin ko dyan ay nag-participate din sa fake news ang CoinMarketCap dahil kita dito sa article nila na may edited or na-edit na ito. Malay nyo, kinorek lang nila yung headline nila or may binago sila dun sa nilalaman ng headline na to. Hindi ko alam. Remember, speculation ko lang din at baka addict lang ako kasi hindi ko na mahanap yung mga articles na naging blanted fake news talaga na ang BlackRock ETF is now on the move and being approved. Well, tama pa rin naman yung ibang mga news. Sadyang pinlay lang talaga nila yung words na kung saan lahat tayo pwedeng ma-FOMO. Which I hate it. Kasi nagtatrabaho ako nun at dumadami na yung pera ko. Parang gusto ko na tuloy mag-resign. Joke lang. Pero gusto ko lang balikan tong CNBC na post na may kalumaan na nagre-raise ng aking speculation ko na nag-participate talaga tong government din sa fake news na nangyari at BlackRock itself. Na pwedeng binayaran nila tong mga news outlets to fool us at i-check kung ano ang magiging reaction natin pag na-list ang mga nagfa-file ng ETFs. Which successful sila kasi sobrang reactive natin sa nangyayari na fake news at listing-delisting. Nga ba? Hindi naman sa pagiging super intuitive sa mga nangyayari. What I am really sure or so sure is ARK ang nauna sa pagpa-filing kaya nga sobrang dila sa puwet ng SEC sa ARK at kay Cathie Wood. This past few days nagparamdam kay Cathie Wood yang SEC at siya rin nag-speculate na nagbabago na ng ihip ng hangin ang SEC patungkol sa ETFs. Well, bakit ko nga ba sinasabi to? Kasi hindi pwedeng laktawan ng BlackRock by law ang mga naunang nag-file. So sinearch ko sino nga ba talaga ang naunang nag-file ng ETF. At ang nahanap ko ay sure ako na ETF ng ARK Investment ang unang nag-file versus sa BlackRock. ARK's application was filed in April while BlackRock application was filed in June. So, ang ibig sabihin lang noon na nauna ang ARK then sumunod ang Grayscale then itong BlackRock. Ngayon, ipapaalala ko lang sa iyo kung bakit baliw na baliw tong mga to at ako sa nangyayari anything has to do with BlackRock versus sa ARK Investment. I am just so silent about ARK Investment but I am so heavily invested with them as well. Pero sadyang sobrang laki lang talaga ng pera ng BlackRock ang gusto nilang ipasok sa crypto. Bigyan ko lang kayo ng estimate na more than 70% ng Ethereum ang kaya nilang kontrolin kung sakaling mapag-decidean nila na ubusin ang pera nila sa Ethereum. Sadyang ang galing lang talaga ng mga nagbayad sa news outlets to make us all believe na tayo talaga ang bumili dito sa BTC pump na nangyari na to.
talagang ipagigiitan ko tong speculation na to kasi lalo na dito sa next tab natin na to na lalo na ngayon na na-release na ulit yung IBTC from being delisted sa DTCC na parang walang nangyari. Kasi fairy dust lang naman talaga yung nangyaring reaction, wala talagang nakapag-react. At itong mga news na to ay ginamit para kunyari siguro na naging reactive talaga tayong mga gustong bumili ng BTC wherein ang totoo ay sobrang dami nating nakaabang lang at waiting sa best opportunity to get into cryptocurrency. Kung hindi lang talaga ako tuso siguro hindi ako bumili ng mga bags na ipinost ko doon sa ating Discord channel na Billionaire. At buti na lang 4 days before nung pump ay nakapag-bag ako. For the most part, making me conclude na hindi tayo ang bumili ng pump talaga, kundi sila. Silang mga nasa BlackRock, etc. at mga taong nasa behind this. Habang busy tayo sa mga nangyayari na pump and dump fake news, dun lalo tumaas yung bilang ng mga gustong mag-short ng market at naging pagkain to sa kanila. 2 birds in 1 stone, ika nga. Syempre, ito yung magiging pinaka-profitable move na pwede mong gawin sa cryptocurrency is yung ilong mo yung market then magbili ka ng BTC. Yung panalo ka na nga sa long mo ng naka-max lev tapos meron ka pang mga hodl bags ng BTC. Diba? Napaka-typical na netong ganitong dorobo moves na nangyayari na to at ni-reveal to ng early 2021 or Q2 ng 2021 ng BitBoy channel na wala na ngayon. Okay, summarize natin lahat ng mga sinabi ko baka kasi nalilito kayo. So number 1, nilist si IBTC daw, kunyari, fake news. Then nakaset na yung mga longs nila and binili na nila at that certain level. Sorry, chismis lang pala yon. Need lang daw talaga nila ng seeding at preparation lang to kung sakaling ma-approve. Then number 3, dinilist nila pero walang nag-react. Siguro para ma-check if lalaki pa yung short kahit nag-pump na which hindi nangyari. Siguro plano din nilang i-short agad since yun yung nangyari ng 27k to 30k na fake news ng iShares listing. Then number 4 is hindi na nag-dump kaya nirelease nila ito ulit to check kung magre-react tayo at talagang hindi na tayo nag-react. Ngayon kung titignan nyo yung market, talagang sinasabi nila is waiting na lang sila na totoong ma-approve na yung ETF talaga. Pero dahil nanood ka dito sa channel natin, alam mo na kung sinong unang ma-approve or sabay-sabay lang silang ma-approve. At yan ang ARK Invest. Yan yung aabangan natin habang ang iba ay nakaabang sa BlackRock. Ikaw, alam mo na kung ano yung dapat mong tignan. Pero syempre, chismis lang ang lahat ng yon. Kailangan mo pa rin aralin, planuhin at kilusan. Nang sa gayon, ang lahat ng to ay ating makamtan. At syempre, stay awesome. Goodbye. Hoy, huwag niyo kalimutan mag-like, mag-share naman. Grabe naman kayo guys. Please. Joke lang. Awesome.